John 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Maligayang araw sa inyong lahat. Ako po si Alan Jadam Lubang. Ito po ang aking daily devotion po sa araw na ito. At ang tatalakayin po natin paksa ay tungkol sa ikaw ba ay guiding light? At ano ang konsepto ng Jesus, the light of the world? Agad po tayong dumako sa ating konsepto na when Jesus declares himself as the light of the world, he reveals his role as the one who exposes the truth, overcomes darkness, and guides humanity toward life, eternal life, through him. This title points back to God's promise of life breaking into a fallen world and fulfills the Old Testament hope of God dwelling among his people. His light not only reveals sin but graciously transforms those whom he draws to himself. So hindi lamang po ito na natin ang Panginoon ay hindi lang po nagpapakita po ng mga kasalanan, kundi binabago niyo po ang mga tao na nagkakasala, ang mga makasalanang tao ay mismong nagbabago dahil sa Panginoon. No? Agad po tayong dumako sa ating katuruan. Number 1, Jesus exposes lies of Satan. Number 2, Jesus illumines our minds. Pinapaliwanag. Number 3, Jesus conquers darkness. Una, Jesus exposes lies of Satan. So, God has authority. Jesus has authority. Kung saan liniliwanag niya, pinapakita niyang liwanag ng kasalanan ng tao. At pati na rin, sinashine niya yung light niya sa atin upang sabihin natin upang hindi lamang i-restore tayo, kundi ipakita na ang mga accusations ng kalaban ay walang value or hindi totoo sa atin. Dahil tayo niligtas, dahil tayo minamahal. Sa ganun, pinapakita ng Panginoon na Jesus exposes lies of Satan. Sabihin natin si Satanas, sabi na hindi tayo mapapatawad ng Panginoon, hindi tayo mahal ng Panginoon dahil masyado tayo makasalanan. Hindi. Jesus himself illuminates our minds, shows us. And in turn, when he exposes the lies of the enemy through his light, he conquers the darkness in us. No? Sa ganun, tayo bilang mga Kristiyano, dapat makita natin ang mga sarili natin makita sa sarili natin na binabago ng Panginoon. Hindi lamang pinapakita ang ating mga kasalanan, kundi ang nangyayari ay ang mga kasalanan na yun ay naitutuwid natin. No? Kung noon, hindi tayo aware bakit natin kakailanganin ang Panginoon kung hindi natin kailangan siya dahil nakita natin sarili natin bilang malinis, tama, kundi tuwid. At sa ganun, si Yesu Cristo, pinapakita niya ang liwanag niya sa atin kung saan nagkakaroon na tayo ng access o kapangyarihan na magsalamin o magkaroon ng refleksyon na tignan ng ating mga loob na ang mga kasalanan ng kalaban, kasalanan ng ating ay kasinungalingan o mga lies of the enemy o lies of ourselves as well. So, Jesus conquers that in us. And madalas naisip natin na kapag nagkakasala tayo, hindi tayo mapapatawad ng ating Panginoon, kundi it is a consistent, or rather, Jesus has already conquered the sin in us. Nasa atin na lang yun. So, minsan, we fail, we trip, we stumble, we fail to make an effort. And in those moments, Jesus conquers darkness. Jesus makes us see that we are his. No? He has authority over us. He has claimed us. As such, we must give back to him. We must go back to him. And as Christians, lagi kang makakaranas ng tawag, regardless of how many times you fail, regardless na ikay nahulog sa kasalanan, but you no longer live in that life when you compare it to yourself back then. Yes, you stumble, maybe even return to your old habits, but you know, kailangan mo mag-strive towards somewhere, which is God, which is Jesus Christ. Kaya, ayun lang. Salamat po sa pakikinig. Sana meron po kayo napulot na aral at mabuhay.